Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa Divine, mula po sa Holy Spirit, mula po sa Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and Elementals, Angels, Archangels, and Elementals. Okay, so today is ano naman tayo ngayon, a love reading, okay? Okay, so let's resume. Okay, so gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng patuloy po na sumusubaybay ng ating YouTube channel, sa mga bagong subscribers, followers, and syempre sa mga viewers, and ganoon na rin po sa mga silent viewers. By the way, ito po is ito pong YouTube channel na ito is for more on spiritual, no? Spiritual, mga tipong kababalaghan ng konti, mga ganyan, ano. So, andito yung mga tipong kung may mga katanungan po kayo sa sarili niyo, kung ano po ba talaga ang life purpose niyo, well, this is your channel. Ito yung para po sa inyo talaga. And, katulad po ngayon, hindi naman po at all times is, pero hindi, most of the time, talaga po ang nagiging reading po natin is about vision. Kasi po, about vision, about spiritual, kasi it's all about my vision na nag-send po sa akin ng message sa ang Holy Spirit, ang universe, si God, no, through vision. So, ako po yung tagapaghatid, no, ng mensahe para po sa inyo. And sometimes is may love reading po tayo, pero bihirang-bihira po ang love reading, no. As in, kasi gusto ko po sa live reading is yung talagang isang readingan lang din po. Ayoko po nung nahahalo. Pero minsan po sa spiritual reading ko po is may mga sumisingit po na ganun. Okay? So, ngayon po, is talagang pinili ko po yung mga cards about spiritual, love reading. Okay? So, now is, sa mga makaka-resonate po at gusto po magpa-reading, personal, private, no, is paki-click lang po ang description box or yung title. Paki-click lang po yun, then lalabas po doon yung contact details ko para po sa appointment. By appointment po tayo, by schedule, pagdating po sa reading or healing. Okay, I'm also a tarot reader. Aside from a tarot reader, I'm also a healer and a ritualist. Okay, so now is let us pray. Panginoong Hesus Kristo Ama, Panginoong Diyos sa langit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na espiritu. Mga cards po na ito para po sa, ito po is patungkol po sa love reading. Naway ako po ay inyong gabayan, bigyan po na napakalalakas na mensahe, saktong mensahe na mumula po sa inyong malalakas sa kapangyarihan, banal dugo, banal na banal na espiritu. Naway kami po inyong patuloy na iligtas anong kapahamakan, disgrasya sa kuna at anong klase ng karamdaman na tukso, at ganoon din po sa mga kalamidad. Kami po inyong iligtas, bigyan ng babala sa lahat ng oras. Kami po inyong pagalingin, lalong-lalo na po yung may mga karamdaman sa spiritual, physical, mental at emosyonal. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. Okay, so kukuha muna tayo ng mensahe. Siyempre sa inyong mga labi dudes. Okay, sa mga persons ninyo, kukuha po muna tayo ng mensahe. Kukuha muna tayo ng few messages, no, from them. Wait lang po, mag-oil lang po ako. Sa mga nag-avail po ng oil, no, maraming salamat po ulit. Okay, again, i-announce ko, no, sa mga meron pong unwanted noise, is pasensya na po kayo kasi nga po tayo ay nasa salas. Okay, kung may marinig man po kayo boses ng mga bata, yan po yung aking mga bunaknak, mga tahol ng aso, normal na po yan dito sa bahay. Okay, kasi dito po makita nyo po nung lumabas ako, mas napadalas po yung reading kasi malaki na po yung space. Hindi na po ako parang daga doon sa kwarto na alam nyo yun, napaka sikip. Okay, so okay, so first card po natin is habits. We have the habits. Okay, so I don't know if we will ever change. My goodness, bakit may ganitong factor? I don't know if we will ever change daw. So, kukuha muna po tayo ng 3 cards po dito, no? So, kukuha po tayo ng highlights siguro sa ibang deck. Sa ibang deck na po tayo kukuha ng pinaka main source of energy. Main source of energy.
soul tie. Okay, so we have the soul tie. I always feel connected to you. O, diba? Who am I talking? Kanino kayang energy ito? No? Meron siya mga confusion, ano? Mayroon siyang kalituhan itong person mo, no? Kung talaga bang, ano ba, may pagbabago pa ba? Ano ba itong dapat yung baguhin? Ano ba itong habits na to? Ano ba to? Obsession ba to? O pagka-paranoid? No? Tingnan natin. Later on. Kung ano yung magiging, talagang, anong tawag doon? Kung ano ba talagang path yung itatahakin nyo sa mga susunod na panahon. My goodness, ang tipid ng card mo kung sino ka man. But, ang bongga dito is meron kayong soul tie, no? At pagka ito ay may nagputol, ay sus Maria Joseph. So, kanina sinabi ko nga na meron kayong confusion, ano? Now, it's here. So, this is a confirmation, ano? Na talagang meron kayong confusion sa isa't isa. I feel unclear about where we stand, no? Yun nga, talagang, meron talagang something bothers you both, no? Ano ba to? Sa pag-uugali, no? Bagay kasi naman na tayo talaga is may kanya-kanyang attitude. Ay, okay, so since nandito na to, no, so daydreaming, na ibaba ko na siya. Dapat ibang deck ang aanuhin natin eh. Okay. So since nandiyan yung daydreaming, okay, i-explikahin natin ngayon yan. Okay. So we have the habits, soul tie, confusion, and daydreaming. Okay, so dito muna tayo sa habits, no? Sa habits, I don't know if we will ever change. Maybe meron kayong sa ngayon, ano, is meron kayong pinagdadaanan na matindi. Like siguro meron sa inyo na medyo nandun na sa cold situation, or parang hindi na kayo siguro nagkakaroon ng time sa isa't isa. Maybe masyado kayong busy sa isa, or maybe yung isa man is nasa bahay, tutok sa pamilya, tutok sa mga bunaknak or whatsoever. Siguro may business din online, mga ganyan, or yung husband mo naman is too busy rin sa work, sub din sa work. So andito yung parang ano pa ba tayo, parang kahit kayo sa tatanong na sa isa't isa, meron pa bang tayo? Parang ano ba, nagsasama na lang ba tayo dahil sa bata? Nagsasama na lang ba tayo dahil sa papel na pinirmahan natin? Maybe for some of you, andito rin kasal, no? So, andito ngayon yung, still, kahit na nagkakaroon kayo ng mga ganyang arguments, confusions, mga pagkabalisa, or minsan talagang, parang haniho, wala, uuwi siya, tulog ka, alam mo yun, tipong parang hindi na kayo na talaga nagpapanagpo. Or, andun yung inaasikaso mo siya, pero wala nang talkies, wala nang salitaan, wala nang kibuan. Basta serve ka lang ng serve, inaasikaso mo siya, ganito, ganyan, pero wala na yung usapan, wala na yung bonding, wala na yung mga intimate moments ninyo, wala nang ganun. Parang andito ka na lang as a servidora o servidoro or kung ano man, na parang nagkakaroon ng limits na yung mga kilusan nyo pareho. Parang nagkakaroon na tuloy kayo ng ilangan. Yung ganun. Parang okay na kayo sa ganun. Pero ang totoo is, nahihirapan din kayo. Parang, ano na nga yun, ayan, I feel unclear about where we stand. Ano ba, okay pa ba tayo? I-give up na ba to? May mga ganun, ano? Pero andito kasi yung soul tie, no? Andito yung soul tie. Yan. So, we have the soul tie, no? I feel always connected to you. Still, no? Kung halimbawa, ito naman, I mean, dito muna tayo, no? Sa magkasama. Saka na tayo pumunta sa LDR. So, andito naman yung, diba, ang haba nun, ha? Tatlong cards yan, pero aabutin tayo ng ilang minuto. Okay? So, andito yung always feel connected to you sa sinasabi dito na, kumbaga, kahit na gano'n naman na busy siya, busy ka, kung kanino man to tatama, kung kay collective o dun sa person, ano, kayo na mag-adjust, and no gender po to. So, andito yung still, no, parang alam yung iisa ang pusod ninyo, no, kadikit, iisa yung connection ninyo. As in, ramdam mo siya, ramdam ka rin niya, ramdam niya kung ano yung needs mo, ramdam mo din kung ano yung needs niya. But, dahil nga sa pareho kayong busy, parang hindi nyo mabigyan ng isa. Alam nyo sa isa't isa yung kakulangan, alam nyo sa isa't isa yung pangangailangan ng isa't isa. Pero, andito yung nadidedma or parang hindi napapansin kasi nga,
masyado kayong busy sa isa't isa, no? Busy sa isa't isa. Hindi nyo na nabibigyan ng time yung sa inyo na tinatawag, no? So, kung about naman to sa mga LDR, long distance relationship, no? Andito rin yung, I don't know if we will ever stand, we will ever change, no? Kung talagang magkakaroon pa ba kayo ng magandang connections sa chat, video calls, mga ganyan, or pag umuuwi, kamusta naman kayo, andun pa rin ba yung spark, okay pa ba kayo, or baka talagang parang wala na rin. So, andito ngayon sa kanya, sa person mo na parang I feel so unclear about where we stand. Kasi andito yung maybe nagnalamig ka din, meron ding mga ganong tema, or siya is nanlamig, pero andun yung parang still yung connection is na andun. Or maybe dito, no, is nakakaramdam na kayo ng something, parang nawiwirduhan na rin kayo na baka may third party na. So, may mga ganyan kasi nga, hindi na same parang same feelings, no, ang nararamdaman nyo sa isa't isa. Parang meron ng boundaries, no. Pero, dahil lang dito yung soul type, bakit parang kahit na ganun yung nararamdaman nyo sa isa't isa, is hindi nyo magawang sabihin na, tama na, tigilan natin to. Parang wala naman napupuntahan eh. Kasi nandun din yung pilit yung inaayos, pilit yung sinisave yung relationship na meron. Kasi nga, still, andun pa rin yung love. No? Andun pa rin yung pagmamahal. Kasi alam nyo, kahit na gaano kasama, gaano kawalang hiya ang mga person po natin, kung talagang meron po, kayo'y tinamaan ni Cupido, tatanggapin nyo po lahat yan. Magpaparaya kayo. Pagka-involved po is love. Pagka wala na po kasi yung love, totally, parang alam nyo yon, out of 100%, parang natitira na lang is 60%. Yan, possible na bumitaw, no? Kasi andun na yung, meron ka na talagang iniingatan din sa sarili mo. Parang dati kasi is all out ka sa kanya, na ikaw is pinabayaan mo sarili mo. So, pagka gano'n, nabawasan na ng percentage yung pagmamahal mo dito sa person mo, meaning, sarili mo nang iniisip mo nun, no? Na kailangan mo makawala, kailangan mo mag-move forward, kailangan mo magkaroon ng growth, etc., etc., etc. Okay? So, we have the I am always longing for you. See? Na kahit na gano'n nagkakaroon kayo ng mga hindi kayo nakikita or hindi kayo nag-uusap, ni eye to eye wala na, ni honey ho wala, or maybe honey ho ha? Oo, sige. Gano'n na lang siguro ang sagutan niya. Okay, andun. Baka nandyan. Yan, mga gano'n na lang ang sagutan niyo, no? Pero andito yung still always longing for you, itong person mo. Na parang hinahanap niya yung dating ikaw. Nasaan ka na ba? Nandiyan yung presensya mo, pero nasaan na yung soul mo? Nasaan ka na? Nasaan na yung presensya mo? Parang hinahanap ka na niya. Hindi ka na niya makita. No? So, yan yung daydreaming. So, parang he or she always daydreaming na mahanap niya ulit or makita niya ulit, makaharap niya ulit, makasama niya ulit yung dating kasama niya. Okay? So, let's see kung ano pa ang gusto sabihin sa inyo ng card. Siguro ito is maybe it's a quick reading, pero tingin ko hindi kasi nasa medyo matagal-tagal na tayong diskusyonan. Okay, so let's see kung anong gustong sabihin pa na sa inyo ng card. Okay, so this could be the one. Okay, so this could be the one. So okay, so ito na yun eh. So, you already met your romantic partner, no? Kasi parang hinanap mo rin to or maybe nag-ask ka din ng sign kay God, no, na hari nawa po ay ibigay nyo na po sa akin ng lalaki or babae na makakasama ko po habang buhay. Well then, charan! Oh, so, nag-magic sa'yo si God, binigyan ka niya. Binigay niya sa'yo yan. But, syempre, yung ibinigay naman sa'yo ni God is magkakaroon ng parang konting kaakibat na test, no, or problema. Pero this is one of your mission na maybe ito is kailangan mong may baguhin. Maybe kaya ka na sa kanya dahil kumbaga parang ganito eh. Kung halimbawa ikaw is a believer, siya is hindi. So parang i-invite mo siya to believe sa mga beliefs mo or traditions mo. Yung parang hahatakin mo siya. Maybe kung hindi siya nagsisimba, ngayon hahatakin mo siya magsimba. Mga tipong gano'n. Kung hindi siya family-oriented, hindi siya galing sa gano'n, well, yun yung bubuuin mo. Yun yung pipilitin mo na gawin niya na magkaroon kayo ng gano'n. Kasi, ang nangyayari nga, parang puro work. Siguro lumaki siya sa family na workaholic ang family, no, or yung mga relatives niya, no. So, ang gusto mo is maturuan mo siya na paano magpapahalaga
pamilya. Mga ganon, no? So, yan. So, ito naman kasi is hinanap mo to. I know, no. This is hindi mo oh yes, slight, hinanap, pero with the help of, God, no. Na binigay naman siya sa'yo. And, here is worth waiting for. So, now is, divine timing talaga, is at work, no. In your love life. So, meaning talagang, sino man itong na-meet mo ngayon or sino man yung nakakasama mo ngayon, this is from God, no? Sinasabi ko na nga dito na talagang hiningi mo nga kasi ito sa Panginoon. So, this is talagang meant for you, no? No doubt. Okay? Para siya sa'yo talaga. It's just that talagang nagkaroon lang kayo maybe ng talagang parang hindi nyo andun yung priorities ninyo sa mga bagay-bagay like sa anak, sa bahay, sa ganito. Pero nakalimutan nyo na yung salitang, halimbawa, mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, couple, nakalimutan nyo na yan. So, andito naman yung for sure, no? Eto sa reading natin to malalaman natin kung nagkaroon ba ng changes or magkakaroon ba ng changes or ano dapat yung gawin para maibalik yung dati yung samahan. Okay, so we have the past life relationship. So, dito sinasabi, no, kumbaga talagang kaya meron kayong soul tie na tinatawag, no, here. No, kasi talagang andito yung, hindi lang soul tie, soul contract. Or, andito yung, this is your, your past life na ngayon, pinagtagpo ulit kayo. Etong lifetime na to is pinagtagpo ulit kayo. Kasi maybe, ganito na rin kayo noon. Siguro noon parang nagtatago kayo sa isa't isa or parang lihim lang yung relasyon nyo. And now, isan dito ngayon yung kailangan nyo nang i-push na dahil ngayon is, ang ginawa ni God ngayon sa inyo is, ginawa na kayong legal. No? Yung mga ganon. Or maybe merong, iba sa inyo is merong anak sa una. No? Again, hindi naman to bahala na kayo kung anong gender. Pero hindi ko sinasabing lalaki o babae. Basta ganon. Maybe yung iba sa inyo is ganon na meron pong anak sa una, no? And andito yung na-meet mo to is binata or dalaga. But andito ngayon yung parang kung nung past life niyo is pareho kayong binata. I mean, hindi, ganon pa rin pero may mga kanya-kanyang commitments. So andito yung patago kayo. And now is andun pa rin yung kaso na parang patago pa rin ang relasyon nyo kasi maybe meron ka pa rin partner, no? So andito yung binitawan mo man yung partner mo dito or partner niya, no? And nagsasama kayo still, at first nagkaroon kayo ng tagu-taguan, yung ganon. Pero ngayon for sure is okay na kayo. Oh, so we have the children here, kaya pala. Okay, so ikaw is talagang ang priority mo is talagang children or yung mga anak mo, no? So, talagang apektado, kumbaga ikaw is nagpupursiging maigi or andito yung talagang buwis buhay, no, ang ginagawa mo para itago itong family mo or itong mga anak mo, no? Kasi we have the children here. So, your love life is being affected by your children a lot, no? So, parang nai-echepera ngayon tong person mo, tong partner mo, or yung wife mo, or yung husband mo dahil andito yung focus mo sa mga anak mo. Parang binigyan mo ng prioridad ang anak mo kaysa dito parang hindi mo siya nabalanse. Kailangan po kasi dito is balansehin mo. Tutukan mo to, tutukan mo siya, tutukan mo yun, no? So for sure, for some of you meron din mga careers, no? May mga missions, may mga ganyan. So ang kailangan lang po talaga dito is bigyan niyo po ng time. Okay? So let's see kung ano pa. Okay, so release your ex. O, diba, sabi ko, nami ko la sisi. Or meron talagang, meron ka pang past life. I mean, past relationship na till now is nandito pa sa heart mo. Or hindi mo pa nare-release. Or hindi mo pa siya talaga napapakawalan ever, no? Na till now is parang still, expecting na magkakaayos kayo na kahit nandito ka na sa bagong person mo. So, take time. The time has come to clear your energy. Yan na yun. No, release your ex kasi yan yung nagbibigay sa iyo ng parang suffocation, no, sa buhay mo. Dito ka nasasakal, dito ka halos parang alam mo yun, very tight yung pamumuhay mo dahil dito sa still nandito pa rin yung ex mo sa heart mo na hindi na naman talaga to magaan na para sabihin mong magki-click pa, no, hindi na. Okay, so let's see ano pa po.
so we have this. Religious factors. So your love life is influenced by your religious upbringing, spiritual path. Alam nyo, meron akong kilalang ganito. Ganito ang love life. Ganito ang sitwasyon. Meron po akong kakilala. And for sure, andito rin siya. Subscriber ko din po yun. So, ano po to ha? Ewan ko lang po sa ibang cards. Pero ito po kasi, and itong Release Your Ex is medyo pwede kong i-connect po sa kanila. So, now is, ito pong dalawang to is talagang very religious. No? Very connected po kay God. No? So, andito yung hopefully, na talagang maging maayos na rin po yung relasyon nila and basbasan na po sila ng Panginoon para po maging maayos na po ang lahat. So, andito yung sa inyo, sa iba po sa inyo, aside po dito sa kakilala ko na to, is, ang kailangan nyo lang po dito is, alam nyo yung tutukan or mas maging malapit po kayo kay God to cleanse no, your soul, no, your conscience, no, kailangan po yan. No? Kasi kung hindi po natin lilinisin yan still, andyan po, nakakabit o nakaakibat sa mga balikat po ninyo yung mga pagdurusa. Okay? And now we have the attraction and is it safe for you to love? Okay, so may mga questions na gano'n, ano? Medyo parang unpredictable, no? So now is, so andito yung attract na talagang attracted naman sa'yo si person, no? Talagang gusto ka naman niya and she or he loves you talaga as well, but andito yung doubts niya na talaga, is it safe ba talaga to love you? Or parang alam mo yun, ang dami niyang questions patungkol sa'yo. Tama ba na mahalin kita? Mali no? Mali kasi yun kasi if nandito na po kayo sa sitwasyon na madalas na po kayo magkita, nagde-date, or worse, or andito na po yung nagsasama kasi may children na po ditong involved So, kung meron na po kayong mga anak, no? So, bakit kailangan po magtanong, no? If is it safe for you to love, no? Pero kung single ka naman dito at tinatanong mo na kung is it safe for you to love, kailangan mo i-open yung heart mo, no? Doon sa mga taong nagkaroon ng traumatic experiences sa mga past relationships, kailangan mo rin i-open. And kailangan mo, syempre, bago mo i-open yan, kailangan i-release mo muna lahat yung mga pains and sorrows na na-experience mo from your past bago mo i-open ito ulit sa iba, no, para to welcome yung bago. Kasi hindi rin magwo-work out yung ganong sitwasyon kung papasok kasi sa relasyon na meron ka pang bitbit na hinanakit dito. Ang mangyayari po niya, magiging panakit butas lang po yung magiging person ninyo. Okay? So kung sino po yung nakaka-resonate dito sa deck na to at gusto po magpa-personal reading, ano na lang po, click the description box para po makapagpa personal reading. Nandiyan po yung contact details ko. Ganda ng story nito ha. I love it. Big twist. Trust. This is for your last card, no? Ang kailangan lang po dito, no, is faith, no? Kailangan po talaga trust, faith, no, honesty, no, para alam niyo yon, hindi kasi kung wala pong ganito sa relasyon, hindi po magkakaroon ng strong foundation, no. Yan po yung yan po yung ang lakas makasira, no, ng foundation. Kahit na pakita mo yan, lambing-lambingin mo pero wasak ang trust, wala pong mangyayari, no, unless talaga may pagka-martyr ka, no. Pero kung talagang ikaw minsan is parang ayaw mo nasasaktan ng sarili mo, you really love yourself, no, is andito talaga mag-iisip ka na, alam mo yun, na magkaroon na kayo ng separation or separate ways, no? Okay, so let's see kung ano pa. Ganda. I love it. Okay, so ano po ba ang pwede nating expect, no? Ano po ba yung dapat nang gawin after this? Okay, so we have love. Yes, kailangan talaga is love. And selling out. Okay, so love is here. Okay, love, selling out.
Okay. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito, no, is ipakita nyo lang. Kasi, andito naman yung, talagang love nyo ang isa't isa. But then, if ito is bibigyan po natin ng twist to, no, oh my God. Okay, so, love. And we have the selling out. No? So, andito yung isa po sa mga past person ng person mo dito, collective, no, is still andito yung mahal niya pa rin si guy, mahal niya pa rin po yung si lalaki. So, andito yung meron siyang ginawang potion, love potion, or gayuma, love spell dito, dahil nasaktan siya ng lubos. Nasaktan siya dito ng lubos. No? Sobra nasaktan siya talaga. As in, no, that's why andito yung gustong-gusto niyang bawiin to sa'yo. So, for some of you, ang person mo dito is under ng gayuma or ng love spell. Dahil, kahit na tipong may parang alam mo yon na mahal niya is hindi niya nagawang ipaglaban. Kahit na ginagayuman na, wala pa rin siya nagawa. Bakit? Maybe because of your spiritual na meron sa katawan. Ano? Okay? So, ano to, pakiramdaman nyo itong taong to, no? Kasi malalaman nyo naman to kung under spell to, or maybe pumunta po kayo sa isang healer to check, no. I mean, meron naman po mga healers na kahit naman po saan meron. So, mag second option kayo, third option po kayo para po malaman kung magtatagpi-tagpi yung mga kasagutan ng mga healers. Kasi, isa lang naman po sasagutin yan eh. Kung meron po or walang love spell, no, or gayuma to person niya. Okay? Dalawa talaga bababa. Okay, yes. It's confirmed, no? Na talagang kung kanina may soul tie kayo, now is this is your soulmate, no? Kung sino man yung kasama mo ngayon, this is your soulmate. No, wala na po kayong kawala dito. Bukod sa soul tie na pinagtali kayo, meron pa kayong soulmate. So, ito is, alam mo yon, kahit na anong mangyari, kahit anong disaster ang mangyari sa buhay ninyo, walang pwede makapagpahiwalay dito. Walang pwedeng pumutol ng cords sa inyo. Nobody. Okay? And now, we have the home. Siya ang buhay mo, siya ang ano mo eh, nasa kanya lahat, no? Parang alam mo yon, kampante ka sa kanya, komportable ka sa kanya pag siya ang kasama mo. Pero andun yung confusion nga eh, no? Na I feel unclear about where we stand, no? Andun yung confusion kasi because of this love potion, because of this gayuma na ginagawa sa iyo ng past person mo. Okay? So, yun lang po may advice ko sa inyo. Better na mag-consult po kayo kung talagang gusto niyo pong ma-save yung relationship niyo, then kailangan niyo pong mag-consult ng isang healer. Or for sure, meron naman po kayong mga nag-aalaga na po. Iba po sa inyo, no? Or karamihan po sa inyo, talagang alam ko, meron na po mga kanya-kanya po mga healers na pinupuntahan na nagpapaalaga, no? So, puntahan nyo na po. If ever na hindi naman po kayo sa akin magpa-consult, so kung sino po yung pinakamalapit sa inyo at talagang well-trusted nyo na rin naman po, doon na po kayo magpa-check. Okay? So, yan. So, we have the three cards agad. Okay, so we have the reflection, reminiscing, and values. Okay, so reflection, na being away from you has allowed me to gain clarity. Okay, for some of you, no, etong person mo is, ando na yun, nabibigyan na siya ng, kaliwanagan sa mga nangyayari from the past, no. So, hopefully is na-absorb na naman, hindi yung nagdadaan lang, hindi yung parang palipad hangin ng nadumaan na, bibigyan kita ng kaliwanagan, mamaya wala na. No? Sana to, bumabaon, no? I mean talagang tinatanggap niya or ina-absorb niya talaga ng bonggang-bongga. Okay? And now we have the reminiscing here. So, I miss our inside jokes. Okay, so at times, no, talagang andito yung namimiss niya yung mga jokes nila nitong past person na to, no? But, yun nga, bigla na lang papasok din sa isip niya, they have too many differences, especially sa pera. Kasi, for sure, ito is, minahal lang siya nito dahil sa may pera siya. Itong person mo. Ito yung from the past, ha. Kumbaga, yung past person, itong person mo, collective, is, ginusto lang siya dahil sa may pera siya. Pero na nawala na siya ng pera, wala na rin siyang pakialam. Mga tipong ganon. So, kaya itong, alam niyo yun, yung universe na ang gumawa ng way para mag-meet kayo since dapat noon pa. Pero binigyan muna kayo ng chances ng universe or ni God
na makakilala muna kayo ng mga kanya-kanyang partners na mga nakaraan nyo nga, para magkaroon din kayo ng, ano mo yun, matutunan nyo rin kung paano yung, paano nyo may aangat yung mga sarili ninyo. Pero for some of you still nakastuck, so ang kailangan nyo lang po talaga dito is magpakatutok, talaga pong faithfully and truthfully, no, sincerely, na pagka kayo po yung nanalangin sa Panginoon Diyos Ama is make sure na dito po galing. Hindi po puro bibig, hindi po puro salita, hindi po puro dakdak. Wala pong mangyayari dyan. Kasi mas magiging worst po ang pamumuhay ninyo. Kung halimbawa pong iba yung binubuga ng isip sa puso, no? Kailangan po tali yan. Kailangan po iisa ang mission niyan. No? Hindi po yung iba po dito, iba po yung sa utak. Okay? So, yan po yung reading ninyo for today, for tonight. No? So, now is dito na po tayo. Again, kung sino po yung gusto magpa-reading, personal reading, private reading for this, para po sa ganito, or para magkaroon din po kayo ng clarity sa inyong mga buhay-buhay, especially sa love life, is andyan po sa description box ng aking contact details. No? Okay? And sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button and click the like and share and push the notification para po updated po tayo. Okay? Bow your heads para po sa healing. Okay, so maraming salamat po and God bless. Bye!